Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Pepe ngayon pong March 24 taong 2024. At ayan, nandito po tayo sa daily chart time frame ni Pepe at base po sa aking technical analysis dito ay mukhang magpapatuloy po ito sa kanyang pagko-consolidate. Pero mukhang dahan-dahan po itong babagsak at muli po niyang patatamaan or pakikiramdaman ang support line natin dito na 50 digits 587 or 587 kasi maski pa paano ay medyo bahagyang nakakalamang ang mga bears kaya yan po ang aking naging basihan kung bakit ko nasabi na mukhang dahan-dahan po itong bumabagsak at ayan, patatamaan po niya ang support level natin dito sa 50 digits 587 sa mga susunod na araw. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, bago po natin ipagpatuloy ang pagti-technical analysis dito kay Pepe, ay i-check po muna natin yung kanilang latest na tweet dito sa kanilang official X account. Ito po ang kanilang official X account. Sila po ay kasalukuyang may 637.2k na bilang ng mga followers. Ayan, kaya kung pag nakita po ninyo, kapag meron po kayong binisita na isang X account dyan na parang katulad ng kanilang X account na ito pero yung bilang ng kanilang followers ay wala pa sa 637.2k na bilang ay ayan, iwasan po ninyo yan kasi yan po ay yung tinatawag nilang yan yung yung mga nagpo-post, yan poser. Ayan, mukhang wala po silang bagong post or tweet dito. Yan pa rin po yung nitong mga nakalipas na araw. Yung March 21, ito yung latest na tweet nila rito. Yan yung kanilang sila po ay nag-post yan para po sa celebration ng World Frog Day. Ayan po. Araw ng mga palaka. Ayan, ngayon ko lamang nalaman na meron pala tayong World Frog Day. Yan. Araw ng mga palaka. Kaya yan, atin na pong ipagpatuloy ang pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame ni Pepe. At gaya po ng aking sinabi kanina, ay posible pong magko-consolidate sa mga susunod na araw ang market price ni Pepe. Ayan. Or pwede po itong dahan-dahan na bumabagsak at babanggain po niya ang support line natin dito sa ibaba na 50 digits 587. Ayan, at yung aking naging basihan po rito kung bakit ko nasabi na ito ay posibleng mag-consolidate or babagsak ay mapapansin po natin na ang ating Hall Street indicator ay nag-curve na siya at saka lumiliit na yung kanyang sukat. Nagpapakita po ito ng isang posibleng isang consolidation muna. Ayan, consolidation or bahagyang pagbagsak or downtrend. Pero pag nagbago na po ito ng kulay red ay ayan na, downtrend na talaga. Naghahanda na pong bumagsak sa ayan, mas mababang presyo itong si Pepe kapag nagkulay red na po ito. Ayan, pero ayan, ito ay dahil sa lumilit yung sukat nito ay naghahanda po ito. Ayan, nagkakaroon siya ng buwelo or nag-iipon po siya ng sapat na puwersa bago po siya tuluyang bumagsak sa mas mababang presyo. Kaya ayan po ang ipinapahiwatig ng ating Hall Street indicator dito. Ayan, kung bakit siya lumiliit or bakit yung kanyang sukat sa kanyang katawan ay bakit luminipis yung kanyang katawan. Yan yung ating QQE bars naman dito or mga QQE yan yung dito sa ating QQE mode indicator ay yung mga QQE bars natin ay ayan, kung minsan may lumalabas na kulay red na QQE bar, kung minsan ay blanco. Ibig pong sabihin ay pantay po talaga yung pwersa ng mga bulls at saka bears. Sila po ay naglalabanan. Ibig sabihin ay
wala pang decision kung sino ang nananalo sa kanila. Pero mapapansin po natin na may lumalabas na mga kulay red na maliliit na QQB bar. Ibig sabihin ay medyo nakakalawang po ng konti ang mga bears. Ayan. Kapag sa boxing ay parang nanalo na po sa may 2 rounds po na napanalunan ang mga bears laban sa mga bulls. Kaya ayan, maski pa paano ay nakakalamang po ng bahagya or konti ang mga bears sa mga bulls. Kaya yan po ang aking naging basihan kung bakit ko nasabi na posibleng sa mga susunod na araw ay babagsak po ang presyo ni Pepe. Pero dahan-dahan. Siguro ay mga maliliit na mga bearish candlestick katulad po nito ang mabubuo. Pero dahan-dahan po siyang babagsak. Ayan. Ngayon ay syempre, pagdating po sa pagtitrade dito, unahin po natin sa spot trading, ay nakabili na po ako rito sa 50 digits 587. Kasi tinusok po niya ito nitong March 19. Ayan, tinusok pala niya ito noong March 19. Ayan. Kaya ayan, kung babagsak pa ito, babagsak po ulit dito. Ayan, sa mga hindi po nakabili dyan, ay syempre, pwede po kayong mag-set dito ulit ng inyong buy pending order. Ayan, para makabili po kayo rito sa support line natin dito sa 50 digits 587. Ngayon ay syempre, konti lamang po yung binili ko rito kasi minor support line lang naman po ito. Dito po talaga ako nakaabang ng malaki. Ayan, malaking buy pending order dito sa 50 digits 440 kasi major support line po ito. Kaya kung pag bumagsak po si Pepe rito ay mukhang posibleng dito na po siya magkakaroon ng correction or dito na po siya makakabangon. Dito siya ulit tatalbog. Yan, tapos yan, magpapatuloy po siya ulit sa kanyang pag-angat at mukhang babalikan niya ang kanyang mataas na presyo dito sa 40 digits 1086. Yan. Kung sakaling dito po siya magkakaroon ng correction. Kasi yung mga support line natin ay dito po yung may mataas na chances o tsansa na dito magkakaroon ng price correction. Kaya ayan, yan po ang aking dahilan kung bakit malaki yung nakaabang na buy pending order ko dito kay Pepe dito sa presyong 50 digits 440. Ayan, pero ngayon ay yung aking analysis po sa magiging galaw ni Pepe sa mga susunod na araw ay yan, mahina po ang momentum natin. Wala po tayong gaanong volatility ngayon kay Pepe. Kaya po hindi siya gaanong gumagalaw. Kaya dahil dyan ay mukhang magsa-sideways lamang po siya rito. Yan, patuloy po siya sa consolidation at mukhang medyo matagal-tagal yung consolidation na ito. Baka sa loob ng loob ng linggo na ito. Ayan, bukas, mag-uumpisa bukas ay mukhang baka magko-consolidate lamang ito at magiging matamlay ang galaw ni Pepe. Pero hindi po natin alam. Yan, basta yan lamang po yung aking projection base sa ating mga metrics dito. At maliban po rito ay malamang ay baka dahan-dahan po siyang bumabagsak. Gaya ng aking sinabi kanina ay mukhang bubuo siya ng maliliit na mga bearish candlestick hanggang sa umabot po siya rito or hanggang sa patamaan po niya ang support line natin dito sa 50 digits 587. At ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito kay Pepe. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.